paano mo mapapalago ang iyong sariling pera. Gusto mo bang palaguin ang iyong ipon? Gusto mo bang kumita at matuto ng mga paraan na pwedeng gawin sa iyong pera? Marami kang pwedeng pagpilian upang magawa ang mga yan. Pamilyar ka ba sa salitang investment? Ano ang investment? Ang investment ay ang pagbili o paghiram ng pera kung saan ito ay maaaring magbigay ng kita sa hinaharap o kaya maaaring ibenta sa mas malaking halaga. Ano ang investment management? Ito ay ang paraan ng pamamahala ng pera bilang pambili sa kasalukuyan at umaasang magkaroon ng magandang kita sa pagkakaroon ng dagdag na halaga o mataas na balik. Saan nanggagaling ang pera? Ito ay maaaring galing sa isang individual kung saan siya ay mayroong magandang trabaho na kayang tustusan ang kanyang mga pangangailangan at gastusin. Ang mga paraan ng pag-invest ay maaaring direct, kung saan ang namumuhunan ay direktang nagmamay-ari ng isang security o property, o maaari ding indirect, kung saan ang pagmamay-ari ng namumuhunan ay ang interes ng nakolektang securities o properties. Narito ang mga hakbang kung paano mag-invest. Una, ang pagsunod ng mga kailangan sa pag-invest, tulad ng paghahanda ng pangangailangan sa buhay, hustong proteksyon laban sa pagkalugi o pagkawala, at paggawa o paglagay ng retirement goals. Pangalawa, pagtatakda ng layunin sa pag-invest. Ang mga layunin sa pag-invest ay pinansyal na hangarin na nais makamit. Ang pangkaraniwang hangarin sa pag-invest ay pag-iipon ng retirement funds, pagpapabuti ng kasalukuyang kita sa pamamagitan ng interest income at dividends, at ipon para sa mga mahalagang gastusin tulad ng bahay, edukasyon at iba pa. Pangatlo, ang pag-iingat ng kita mula sa buwis. Maaari ito sa pagkakaroon ng plano tungkol sa pag-i-invest. Ang plano sa pag-i-invest ay dokumentong nakasulat na naglalaman kung paano gagamitin sa pag-i-invest ang hawak na pondo. Kapag tiyak ang plano sa pag-i-invest, mas madaling magawa ito. Pang-apat, alamin ang mga investment vehicles. Sa hakbang na ito, ang sukat ng panganib o risk at balik o return ay ginagamit upang matansya ang maaaring halaga ng investment vehicles. Ang prosesong ito ay tinatawag na valuation. Panglima, ang pagpili ng tamang investment. Sa hakbang na ito, dapat maging maingat sa pagpili ng investment vehicle upang maging matatag ang paggawa ng mga layunin at makapagbigay ng katanggap-tanggap na antas ng balik, panganib at halaga. Panganib, paggawa ng diversified portfolio. Ang diversification ay konsepto sa pagbuo ng portfolio gamit ang iba't ibang investment vehicles upang mabawasan ang panganib at taasan ang balik sa puhunan. Ang ganitong konsepto ay nakasentro sa paggawa ng epektibong portfolio. At pang-pito, ang pamamahala sa portfolio. Kasama sa pamamahala ng portfolio ay ang pagsubaybay at paggawa muli nito ayon sa nakasaad na actual behavior of the investment. Ano ba ang iba't ibang investment vehicles? Una sa listahan ay ang tinatawag nating savings, kadalasan tumatagal lamang ng isang buong taon. Ang ganitong klaseng investment vehicle ay umiikot lamang sa money market. Ang money market ay ang pamilihan kung saan ang mga umiikot na investment vehicle ay mga pangmadaliang instrument o short-term securities lamang. Ang pangalawa ay ang tinatawag nating common stock. Ito ay nagsisimbolo ng paikibahagi sa pagmamay-ari sa isang kumpanya o pagkakaroon ng karapatan ng mga ari-arian at magiging kita ng kumpanya. Ang pangatlo ay ang tinatawag nating fixed income securities, kung saan ang presyo ng kita ng namumuhunan ay di na maaaring magbago. Ito ay hindi posibleng tumaas o bumaba. Ang nagiging kita sa ganitong klase ng investment vehicle ay binibigay sa regular na pagitan, maaaring sa katapusan ng bawat buwan o tuwing ika-15 at ika-30 sa bawat buwan. Ilang halimbawa para sa ganitong klase ng investment vehicle ay bonds, preferred stocks, at convertible securities. Apat ay ang tinatawag nating mutual funds. Ito ay isang uri ng collective investment. Pinapagsama ng iba't ibang mga namumuhunan ang kanilang salapi sa mga stock, bond, short-term securities, at iba pang klase ng mga securities. At ang panglima ay ang tinatawag na real estate, kung saan ang isang namumuhunan ay nagpupundar para sa pagbili, para ipagbili, o para iparenta ang pagmamay-aring lupa,
bahay at lupa, building, o unit sa isang building.